Hi, Fire Signs! Aris Leon Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong daily Kapay Tarot reading for February 27, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Kapay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Aris Leon Sagittarius ngayong February 27. Okay. Nakikita ko dito na nagkaroon na kayo ng career stability, some of you. And some of you, you are having long-term plans para magkaroon ng career stability. Yes. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong February 27, 2024 para po kay Aris, Leo, and Sagittarius? May nakita ko ditong nag-uusap po. Nag-uusap, nagkwentuhan. Pero kung may gossip ha, check nyo kung totoo ba ito or hindi. May nakita rin ako nag-uusap dito na sa long distance, yung sa group chat, pwede rin. Pwede din direct. Tapos may nakita ako nag-uusap dito na siblings. Magkakapatid. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong February 27, 2024 para po kay Aris, Leo, and Sagittarius? Okay. Ingatan nyo ang mga importanteng bagay or tao sa buhay nyo sa araw na ito kasi may nakita ko dito nagkaroon ng pagkawala, loss, damage, pagnanakaw. So mag-ingat kayo ha. Mag-iingatan ang inyong, like for example, kaperahan, yung valuable things, yung tao, pwede din idea ninakaw sa inyo. Yun. So mag-ingat po kayo sa araw na ito, okay? Okay, so ayun, dobleng ingat kung lalabas kayo ngayon. Itago nyo mabuti yung mga mahalagang bagay dyan. Tapos may nakita ko dito maaring hindi mawala, pwedeng damage, pwedeng ninakaw. So, ingat talaga. Tapos, may nakita rin ako pwede ding hindi loss, pagnanakaw, or damage. Pwede ding deterioration. Like, yung pagkasira ng pagkatao. May nag-downgrade sa iyo, may na-witness ka na din-downgrade ng tao yung isang tao. Pwede din. Tapos, ingatan yung ang kalusugan nyo. Kasi may nakita kong illness dito. Baka nasaktan kayo, baka na-stress kayo nang dahil sa pagkakaroon ng pagkasira or downgrade. Kasi nakikita ko dito na some of you na-stress or nagkaroon ng pagkakasakit. So, dobleng ingat kung may naramdaman kayo, pahinga, maagang check-up sa doktor kung kailangan. Okay. Spirits Guide, ano po ang mensahe para po kay Aris, Leon, Sagittarius ngayong February 27, 2024? Express your sensuality.
Ano pa po ang mensahe para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024? Follow your intuition. So, connect to your intuition na Aries, Leo, and Sagittarius. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. Ano po ang kunin natin to kasi nakita na. Ano po ang clarification energy po ni Aries, Leo, and Sagittarius? Career and money. Career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. Clarification po sa card na ito. Balik natin. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership, and romance. Ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27. Clarification po sa card na ito. By the way, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video po ni Aries, Leo, and Sagittarius. May mga bago po tayong upload. Love reading, monthly Gabay Tarot reading. Marami po iyon. Sa mga hindi pa nakapanood ng 12 months Gabay Tarot reading dito, check nyo po. Uploaded po noong December 2023. Scroll down nyo lang po. At ngayon, February 27, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Nagmuni-muni kayo dito. Diba, sabi ko sa first card nyo na nag-iisip kayo, nagkaroon ng long-term plans. Kasi gusto nyo magkaroon ng stability sa buhay. Nakikita ko dito, nagmuni-muni kayo ngayon. Nag-iisip ng mga plano o pangarap mo sa buhay. Nag-iisip ka ng mga desires mo sa buhay. Tapos, marami kayong ideas dito. Inspired kayo ngayon. Nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumaki yung pangarap mo, kaya nagkaroon ng long-term of plans dito. Kasi, ayun, lumaki yung pangarap nyo na kaya nagplano kayo ng karagdagang investment. Yung mga may trabaho dito, nagpaplano kayo to level up. Pwede din pag move out nyo sa ibang company, sa department, or pag level up nyo. Pinag-igihan nyo po ng mabuti para ma-promote, para magkaroon ng promotion. Nagkaroon ng sipag dito. Tapos at least na some of you nagpaplano talaga kayo pag level up. Yan yung gusto ko sa inyo. Okay. Kung sa love reading ito, may nakita kong message dito para sa mga single na marami kayong manliligaw. Some of you po marami kang choices. Iniisip mo kung sino yung right person sa inyo. Mag-ingat lang kayo sa sobrang pag-iisip kasi baka maghahati dito ng pagkalito kung sino sa kanila. Sa mga may relasyon sa buhay buhay mag-asawa. Kahit may partner kayo, may nagpapahiwatig pa rin sa inyo ng interes. Pero mag-ingat kayo magbabalansehin nyo yung emotion nyo at attention nyo. Alam nyo naman, kasi may relasyon kayo. Ano pa? Okay. Ang ganda. Nagkaroon kasi ng dito. Okay. Di ba may nag-uusap dito? Sabi ko kanina na may nag-uusap.
long distance man or direct sinabi sa inyo, may nalaman kayong katotohanan. Nagkaroon din ng pagbabalansa dito. Katotohanan, clarity po. Parang cause and effect, ganun. May nakita kong hustisya na parating sa inyo, Aries, Leo, and Sagittarius. This card asks you to use your logic This card asks you to use your logic and remain objective. Yun. Kailangan maging logical tayo kaysa maging emotional. Basta po may nakita talaga akong hustisya na parating sa inyo. And use your logic and remain objective dahil ito ay nakakatulong na ma-uncover mo ang katotohanan sa isang sitwasyon. May positive outcomes ako nakikita dito in legal matters. Yes, mananalo ka. Some of you sa mga may concern dito sa regarding sa legal matters about sa case. May positive outcome po. Yes, mananalo ka. Kung hinihintay mo ito na. Ito yung sinabi ng card dito. Yung legal issues mo concerning sa property ay mare-resolve na. May nakita rin akong signing of contracts dito. This card advise you to stay true to yourself. Stay true to yourself and act with integrity. Nabulol na naman ako. This card advise you to stay true to yourself and act with integrity. Have faith na ang imbalance na sitwasyon are now working out in your favor. Ang ganda, no? Working out in your favor na. Naging balance na po from imbalance na sitwasyon. Naging balance na po. So don't worry kasi yung pagkawala or damage or pag-downgrade. Nakita ko dito may hustisya po na parating. This card tells you na use your intuition to set your moral compass. Kung sa kung sa career man ito, may magaganap talaga na signing of contract. Kung may challenges man ngayon, huwag mag-alala dahil positibo ang outcome nito. Kung may job interview kayo or negotiation ngayon, maaari maging successful ito. Sa pinansyal, magkaroon ng balanse. Sa kaperahan at mai-improve pa ito. May pagkakaayos talaga. May hustisya na parating po. Okay. So, don't worry sa mga nahihirapan ngayon. Don't worry talaga kasi may nakita ako ditong improvement, positive outcome. Hustisya na parating sa inyo. Okay? And sa career and money. May nakita kong delay dito. So kung alam niyo naman, kung magkaroon ng delay, kailangan talaga habaan ang pasensya. At intindihin. Intindihin kung bakit ito nangyari. Accept the fact na nagkaroon ng delay. Baka mainip kasi kayo eh. So ayun, nagkaroon ng delay. Kailangan yung intindihin, accept the fact na nagkaroon ng delay. Actually, may natanggap kang opportunity dito. May natanggap kayong opportunity pero hindi mo tinanggap dahil sa meron kang dahilan. Kung valid reason naman yan, then wala namang dapat na hindi dapat bigyan ng pagsisisi kasi may valid reason ka man na tinanggihan mo ang opportunity na ito dahil may dahilan ka. Okay. Baka may pinupush kayong situation na nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo. Sabi po ng card dito na this card also means may pinupush ka na situation na hindi dapat kasi hindi ito nakatadhana sa inyo. So, pag-isipan nyo ng mabuti yan. Kasi nakita ko dito na stress kayo eh.
Kung nagbibigay yan ng stress sa inyo, kung hindi talaga akma, then pag-isipan nyo na mabuti kung karapat-dapat pa. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, sa araw-araw, na kung hindi nyo na control yung sitwasyon, huwag kayong mag-focus doon. Pero kung trabaho talaga yan, kailangan pag-isipan nyo ng mabuti kung kailangan ba mag-focus kayo dyan. Kasi kung mag-focus kayo sa nagbibigay ng stress sa inyo, hindi na yan tama eh. Hindi na kayo magkakaroon ng productivity niyan. Pero nakita ko dito na kailangan nyo mag-focus sa control nyo. Huwag kayong mag-focus sa hindi nyo na makontrol. Kasi may nakita ko dito uncomfortable changes. Pero sabi pa ng card na, remember, this is only temporary. May changes. Okay, and the clarification po. Oh, wala kayong pahinga dito, oh. Wala kayong pahinga pero ayaw mong magpahinga. Wala kang tulog, ayaw mo rin matulog sa kakaisip. So, ingatan talaga. Itong tatlong card na ito, ingatan talaga yung sarili. Kasi, nakita ko dito na stress, some of you stress, nagkasakit na dahil sa stress. Kailangan ng tamang pahinga dito. Aries, Leon, Sagittarius, remind yourself. Remind yourself and control yourself na kailangan talaga ng pahinga. Kung hindi kasi magkaroon ng pahinga dito, tamang pahinga, mas lalong, lalala, or kung problema yan. Kasi hindi ka makapag-isip ng mabuti niyan kung kulang kayo sa tulog, kulang kayo sa pahinga. Remind yourself, Aries, Leon, Sagittarius. Hindi kayo kampante kasi may ganap na changes dyan sa career and money nyo. So, find kung problema talaga to, kailangan nyo pag-isipan na mabuti kung ano yung punot dulo kung bakit nagkaroon ng ganyan. Tapos, face your fears. Face your fears, face the challenges. Kung challenges man iyan, kailangan nyong tanggapin ito, accept it, move forward. Kailangan yung tanggapin yan. Yung challenges kasi, kailangan yung tanggapin yan at harapin ng buong buo, harapin nyo yung challenges and make a move. Bigyan ng solusyon. Kasi challenges is, don't take that as negative, take that as a lesson journey. Okay? Okay. Ano pa? Sa career and money. Okay. Sa career and money, actually, kakapasok nyo lang sa new beginning sa inyong buhay. Tapos, nahihirapan kayo kasi bago nga lahat, may concern kayo sa isang tao. And, focus kayo kasi baka distraction ito eh. May nakikita kasi ako isang tao dito na masakit magsalita. Huwag kayong magpa-distract. Remember, you are there para magtrabaho para sa inyong sarili. Para magkaroon ng improvement. And remember, sabi po ng card na, this is only temporary. Kailangan yung pagdaanan to. Kasi nakatadahan na to sa inyo. Kailangan kasi, para mas maging matatag kayo soon. Maging matapang. Okay, sa life, self-love, partnership, and romance. Sabi po ng card dito na, this is the time to reach out for support and connection. Baka yung problema nyo sa career and money nyo, baka pwedeng i-share nyo sa inyong partner, sa kasamahan nyo dyan, yung hindi judger, yung hindi, yung genuine, yung totoo talaga.
Yung handang makinig. Pwede din na magsulat kayo sa journal nyo. And please, kasi may lumabas dito na 3 card na nagsabi na kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. And trust your intuition also and have faith sa universe. Trust your intuition kasi may mensahe po dito na kailangan nyo makinig. Okay? Sa mga hindi pa alam na makipag-connect sa inyong intuition, iba-iba kasi tayo mag-process kung regarding sa to connect to our intuition. Like for example, yung sabi ko kanina, ilipat nyo yung mga nararamdaman nyo sa journal nyo, sa diary. So leave a question. Kung patuloy kayong nagsusulat yan, intuition na yan. And meditate. Meditate kayo. Tapos mag-leave kayo ng isang question kung may sasagot, intuition yan. Pwede din na kung hindi talaga kayo makapag-reconnect, take a long walks, spend to our nature. Pero kailangan talaga ng tamang tulog dito, tamang pahinga bago kayo meditate. Kasi kung mag-meditate kayo na wala kayong tulog, wala kayong pahinga, naku, hindi talaga kayo makakonect niyan. Kasi may nakita ako dito na nagkaroon ng mistrust. May parang wala kayong tiwala sa inyo sarili at sa kapwa nyo. Nalungkot kayo sa mga nangyari. Siguro sa itong loss, damage, or pagnanakaw. Siguro itong taong masakit magsalita. Masakit magsalita sa inyo. Nasaktan kayo. Kung hindi yan totoo, yung sinabi niya, kung hindi yan totoo, huwag niyong tanggapin. Kung totoo yan, problema na niya yan. Huwag kayong magpa-distract kasi challenge yan sa inyo kung paano kayo mag-handle sa ganyang ugali. Okay? That is distraction. Kung ano yung gagawin niyo sa distraction, don't mind it. Continue sa inyong mga gawain. Kasi, abala yan sa inyong mga ginagawa. Kung parang sinabi ko to kahapon sa inyo, kung babatuhin kayo ng masamang salita, then batuhin nyo rin ng tinapay. Share your kindness. Kiss to goodness. Maging mabait pa rin sa mundo, sa kapwa natin. Kasi kung ang response natin is kindness, ang reflect natin sa ating sarili niyan, ma-reflect natin yan mas ma-attract tayo niyan magkakaroon talaga kasi ng positive energy flow niyan. Kung lalabas sa bibig mo, is positive, babalik talaga yan. Ibibigay ng nature sa inyo is positive also. Kung lalabas yan na negative, ang ibibigay sa inyo niyan is negative talaga. So, pahayag pa kayo noon na negative ang babalik sa inyo. So, hindi, diba? Problema na sa isang tao yun. Kung naging negative siya, yung naging basher ba siya, naging judger ba siya, may problema sa kanyang sarili. Na kailangan mag-reflect yun. I-pray niyo siya. I-pray niyo siya na, Papa God, etong taong ito, masakit yung sinasabi sa akin. Hayaan ko na lang kasi hindi naman totoo. Kayo na po ang bahala sa kanya. Sana ma-realize niya na nasaktan ako. Sana magbago siya. I-pray nyo. Sana magbago yung treatment niya na maging mabuti sa akin. Sana iparealize mo sa kanya na hindi maganda yung ginawa niya or pinagsasabi niya sa akin. Kayo na po ang bahala sa kanya, Papa God. Ganun. Give up your worries. Kasi itong yung masakit na salita na sinasabi nyo sa kapwa nyo or siya, mag-reflect kasi yan, babalik yan sa kanya, mag-boomerang. Yung ego niya ang nagsasalita. Nagpapadala siya sa kanyang ego. Na lahat naman tayo na may kapaitan na tago, pero
yun eh, nagpatalo siya sa kanyang ego. Kaya ayun, so, share your kindness to everyone. Kung pwede hindi na mag-react, wag na. Kasi kung mag-react kayo, mas sasabog yan. Okay? And the clarification po. Yeah. Kailangan nyo maging confident po dito. So, pahinga para ma-re-energize kayo sa pagbalik nyo, okay? Para pag re-energize nyo, connect kayo sa inyong intuition. Meditate na kayo. Okay. Spirits, guys. Ano po? Ang mensahe nyo, love message na po para po kay Aries, Leo, and Sagittarius sa mga single ngayong February 27, 2024. Kakasabi ko lang sa inyo, get back to nature and reconnect to your hippie roots. Kasi pagod kayo pagod sa trabaho, pagod sa kakaisip, nalito na kayo, nasaktan kayo. Ano pa po ang mensahe? Love message po. Self-love para sa mga single. Today holds unlimited possibilities to see the beauty in life. Spirits, guys, love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon, Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. So, diba, relasyon to, dalawa to. So, pwedeng ikaw ito or siya. Na beware po maging dependent sa inyong partner. Pwede din siya. Kasi magkakaroon talaga ng apekto to sa inyong relasyon. Kailangang maging independent kayo. Teamwork kasi to yung relasyon. Ano pa po ang mensahe niyo po, Spirit Sky? Make the effort. This love is worth taking risk. You are called to move forward. Kabuang love message po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. Focus on love. Look for the good in everyone. Ito yung sabi ko sa inyo. Yung pagiging masama ng kapwa nyo. Yung binigay na bash or negative nagkaroon ng negative communication, yung response is, ego yung nagsasalita sa kanya, nag-control sa kanya, which is mali. Kasi lahat naman tayo mabait. So, ayun. Look for the good in everyone. Baka may problema lang po iyon. Okay? May problema yung partner nyo, kung bakit siya masakit magsalita. Example yan ha. Ano pa po ang mensahe? I love you. These are powerful words. Wisdom message. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels. Para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. So, trust your feelings and dreams to guide your career path.
So, nag-iisip ka dito sa sa pagkakaroon ng career stability. Sabi po ng card dito na trust your feelings and dreams to guide your career path. Ano po ang mensahe? Wisdom message po. Light and love. So, be love. Response nyo, kung response nila is negative, then be love to everyone. Share your kindness to everyone. Light and love, your purpose is to bring divine healing light and love to this world. See? Kabaw ang message nyo po para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. It's time to act. It's time to take an action. Yung mga plano nyo, long-term plans nyo, it's time to take an action. And you are good enough. So, sa mga nag-self-pity dito, your purpose is to bring divine healing light and love to this world. And you are good enough. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo pa para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 27, 2024. Sabi po ni Archangel Raziel dito, seek and you will find, be a wise one. And sabi po ni Archangel Charity dito, give with an open heart, be generous. That is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius for today, February 27, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.